And now, back to T3 dito sa TV5. Kuryente ang pangako ng presidente ng Homeowners Association ng isang residential area sa Parañaque sa kanyang mga kapitbahay. Kasi bukod sa nakaw ang kuryenteng ito, delikado pa sa sunog ang malaspageting kable na idinudugtong sa gawad o kawad na kuryente. Ang reklamo ng mga apektadong residente, sinagot ng T3. Presidente ng Homeowners Association ng isang residential area sa San Valley, Parañaque ang may kakaibang negosyo. Ang kanyang paninda, kuryente. Mura lang kay Aling Marlene mabali ang kuryente. Flat rate na 1,000 kada buwan. 1,500 naman kung may appliances sa bahay. Ang kaso, bukod sa nakaw sa Meralco, ang kanyang nilalako. Delikado pa sa mga kapitbahay. Ang malaspageting linya ng kuryente, naka-jumper pa. Ito ang reklamo ng mga apektadong residente. Nung Huwebes lang daw, muntik nang magkasunog dahil nag-spark ang kable ni Aling Marlene. Kasi namatay ang ilaw namin. Umutok, nangamoy ang mga wire. Lahat, nangamoy. Kung nasunog kami, paano na lang? Naalaman ng T3 na nasumbong na sa Meralco si Aling Marlene at naputulan na ito ng kuryente noong Pebrero. Pero laking gulat ng mga kapitbahay niya nang himalang magkaroon ulit siya ng linya. Sa aming surveillance, nakita namin na namamayagpag ulit ang negosyo ni Marlene. Kaya isang operation na kinasa namin sa tulong ng Meralco at PNP. Yun o! At meron pa palang sariling metro itong si Marlene. Makakatabi niyang mga metering facilities, doon may mga nakatap na illegal, yung mga walang metro. So doon sila recommend na i-akit na siya sa EMC or Elevated Metering Center para maiwasan na ulit yung pagtatap nila. Kaso ang suspect na si Marlene mukhang nakatulog at nakaiskapo. Pero hindi niya kayang taguan ng batas dahil asunto ang hinaharap ngayon ni Madam President. Batay sa Republic Act 7823 o ang Anti-Pilferage of Electricity Law, may parusa mula 1 buwan hanggang 6 na buwan na kulong at multang mula 50,000 hanggang 100,000 piso ang sinumang mahuhuling nagnanakaw ng kuryente. Kaya kung may Homeowners Association na ganito ang sistema, itigil nyo na yan. Nasa aming telepono po, linya ng telepono, ang spokesperson at senior PR ng External Communications ng Meralco, Parañaque, si Miss Dina Lumotan. Magandang hapon, Miss Lumotan. Magandang hapon, Erwin. Aha, si Erwin ho ito. Yes, ma'am. Live ho tayo sa TV5. Tanong lang ho, meron ho ba kayong hotline na pwedeng tawagan ng mga residente kung sakasakaling yung kapitbahay nila ay naka-jumper o yung mga illegal na connection, pwede man tawagan ng Meralco para respondihan nito? Tama, meron kami yung aming 24/7 hotline, yung aming call center, yung 16211, 16211. At meron kami din yung mga for text messages, yung aming Kuryente Watch. Meron kami 2 numbers, 0917-559-2824 at saka 0920-929-2824. Sana ho maging kompleto po tayo sa detalye para ho pagtukoy nito mga nag-illegal connection. So ang bibigay lang yung address, ma'am? Yes. Hindi naman kailangan magpakilala pa kung sino ito matawag. Importante yung mga detalye. Di ba? Para malaman natin, minsan sinasabi nilang oras o kaya pamparaan na ginagawa ng mga taong... Pero ito ho ba, kaya ibang mga tao natatakot magsumbong kasi baka ikako pag kinumpronta daw yung suspect, sabihin saan nyo nakuha yung informasyon, kinakabahan sila baka lumutang yung kanilang pangalan. Oo, hindi. Ako, pag may report ako, Erwin, I don't even ask for the name. Importante sa akin yung mga information na makakatulong sa amin kasi iba-iba, napakagaling na iba kung paano, para hindi sila mapansin, kung saan nila dinadaan, yung mga ganung bagay. So ako, ang importante sa akin, yung information na yon, so ipagbigay yung alam po para ho mapapuntahan po natin. Ano ulit ang hotline ninyo, ma'am? Yung 16211, yung aming hotline, 16211, that's 24/7. Alright. Okay, maraming salamat po, Miss Dina Lumotan ng Meralco. Thank you, Erwin. Thank you lahat. Samantala, paglalabandera, ginagawa ng isang ginang para may taguyod ang kanyang pamilya. Kaya agad namang sumaklolo ang T3 para sa kanyang pangangailangan. Tumayo bilang isang ama't ina si Clarota Peralta sa kanyang 4 na anak mula nang iwan sila ng kanyang asawa. Ang paglalabada niya ang ibinubuhay niya sa kanyang mga anak. Tahimik na lang kayo. Kayo lang po. At wala kayong makain, tahimik na lang. Hirap man si Clarota sa kanilang sitwasyon,
todo kahit pa din siya para sa kanilang mag-ina. Masakit din sa akin na hindi ko rin sila naanuan, susuporta kahit konti. Nais ng T3 na bigyang pugay ang mga katulad ni Clarota na sa kabila ng hirap na kanilang pinagdaraanan, hindi siya nawawala ng pag-asa at lumalaban pa ng parehas. Kaya Clarota, tanggapin mo ang mga groceries na ito na handog namin sa inyong mag-iina. Maraming salamat, T3, sa binigay niyo po sa amin. Kanina, baka matanong ng mga viewers natin, sino si Eric Montas kasi nabanggit mo? Sino si Eric Montas? Si Eric Montas po, mga kapatid, ang butihing executive producer ng T3. Maasahan. Maasahan yan. Ayan, maasahan. Kaya maraming salamat kay Magaling yan. Kung nanonood yung mga... Ayan, yung nakatalikod. Yan, Kung nanonood yung mga bossing natin, yan. Sir RCE, okay si Si Dominic, okay rin. Okay. Yan. At saka si Benedict. At saka si Lahat sila okay. Okay. Mababait. Malamig kasing ulo nyo ngayon, pareho. Si Bugay, okay. Okay din yan. Alright. So, sige, yan po ang 30 minuto. Aksyon na mismo. Magandang hapon po. Rafi Tulfo. Maraming salamat. Ben Tulfo. Ako po, Sir Erwin Tulfo. Hanggang bukas, mga kapatid, ito ang pader ng serbisyo publiko, T3. Ang bumangga, iba. Erwin Kerapi at kay Ben Tulfo, lagot ang mga nang-aabuso.